Habang pinatitindi ng militar ng Estados Unidos ang kanilang kampanyang Epic Fury laban sa Iran, inanunsyo ng US Central Command CENTCOM noong ika-10 ng buwan na nagpadala sila ng malalakas na B ng bomber sa kaloob-looban ng teritoryo ng Iran noong gabi bago nito upang atakihin ang mga lugar kung saan matatagpuan ang mga ballistic missile ng Iran. Ito ay isang napakahalagang impormasyon dahil ipinapakita nito na ang digmaan ay tumitindi ng husto at nagpapakita na determinado ang Estados Unidos na wasakin hanggang sa huli ang rehimen ng Tehran. Ang CENTCOM, ang unit na namumuno sa kampanya, ay nagpost sa platform na X na noong nakaraang gabi. Ang mga B, isang bomber ng Amerika, ay pumasok ng malalim sa teritoryo ng Iran upang magsagawa ng mga pag-atake na naglalayong pahinain ang kakayahan ng Iran sa mga ballistic missile. Gaya ng sinabi ng Pangulo, wasakin natin ang kanilang mga missile at patagin ang kanilang industriya ng missile. Nagpost din ang Central Command ng isang video ng pag-take off ng B-1 bomber. Bago nito, noong ika-1 ng buwan, inilabas ng departamentong ito ang listahan ng mga sandata at kagamitang ginamit ng militar ng Amerika sa loob ng 24 na oras mula nang magsimula ang digmaan. Kabilang dito ang B-2 stealth bomber, F-18 at F-35 stealth fighter jets. Ngunit ang B-IPAS bomber ay hindi kasama sa listahan noon. Pagkatapos, sa unang listahan ng mga sandatang ginamit sa unang 48 oras ng digmaan na inilabas ng Central Command, lumitaw ang pangalang B-1 at ito ang nagmarka na ang kampanyang Epic Fury ay pumasok na sa ikalawang yugto. Isang yugto na lubhang mapanganib ang naghihintay. Sa unang yugto noong ika-18 at ika-9 buwan, napatay ng Estados Unidos si Supreme Leader Khamenei at halos minimong matataas na pinuno at commander ng rehimeng Tehran at pinawalang bisa ang mga sistema ng depensang panghimpapawid ng Iran. Hindi lang iyon, ang Grand Ayatollah Alireza Arafi na bagong hirang na kahalili ni Khamenei ay napatay sa isang precision drone strike 8 oras lamang matapos siyang manungkulan. Ayon sa maraming source, sa ikalawang yugto na nagsimula mula gabi ng ika-1 hanggang umaga ng ika-2 ng buwan, sinisira ng Estados Unidos ang mga command facility, base militar at mga pasilidad ng missile at UAV na nakatago sa ilalim ng lupa at sa loob ng mga bundok. Ang network na ito ng mga pasilidad sa ilalim ng lupa ay napakakumplikado at ang pagwasak sa mga ito ang pinakamahirap na gawain. Nagpapaalala ito sa atin ng mga tunnel sa Gaza na hinukay ng Hamas at nagdulot ng matinding hirap sa Israel. Bago nito, sinabi ni US President Donald Trump na ang operasyong militar laban sa Iran ay maaaring tumagal ng halos 4 na linggo. Nangako ang Washington na gagawin ang lahat para wasakin ang kakayahan ng Tehran sa missile at nuklear. Alam natin na ang Iran ay nagmamay-ari ng isa sa pinakakumplikadong sistema ng mga underground missile facility sa gitnang silangan na tinatawag na missile cities o underground missile cities. Ito ay isang network ng mga bunker at tunnel na itinayo sa ilalim ng mga bundok upang labanan ang mga bomba at manatiling tago mula sa mga satellite. May kakayahan pa itong labanan ang mga tactical nuclear explosion. Ang mga underground missile city na ito ay nasa lalim na 100 hanggang 500 metro sa ilalim ng lupa, pangunahing hinukay sa Zagros Mountain Range sa Timog Kanluran, Alborz Mountain Range sa Hilaga, at iba pang mababatong lugar. Nakakalat ang mga ito sa daan-daang lokasyon sa buong Iran, mula sa Tabriz sa Hilaga, Kermanshah sa Kanluran, Lar sa Timog, Semnan sa Silangan, Khorramabad hanggang sa malapit sa mga nuclear site tulad ng Natanz sa Picos Mountains o Fordow. Ang mga missile city na ito
ay may mga tunnel na may habang ilang kilometro, sapat ang lapad para sa mga truck na nagdadala ng missile at may mga automated rail system para sa transportasyon. Mayroon silang mga imbakan na naglalaman ng libu-libong missile tulad ng Sejil, Emad, Gadr, Haj Qasem, Khaybar Shekan o Shahab sa mga mobile launcher. Ang ilang imbakan ay may mga missile na handa ng kargahan ng gasolina at ilunsad. Dinisenyo ang mga ito na may mga underground launch port, mga butas sa kisame ng kuweba o mabibigat na metal na pinto na automatikong bumubukas upang direktang maglunsad ng mga missile mula sa loob nang hindi na kailangang ilabas. Bukod pa rito, pinatibay ang mga ito ng makapal na konkreto, may ventilasyon, secure na fiber optic na komunikasyon, surveillance camera, at hinati sa magkakahiwalay na compartment upang maiwasan ang pagkalat ng pinsala. Ang layunin ng mga underground missile city na ito ay tiyakin ang lakas ng ikalawang bugso ng pag-atake, itago ang mga ito mula sa airstrikes at mabilis na gumanti sa panahon ng digmaan. Masasabing ang mga sistemang ito ay napakasophistikado, lihim at isang proyektong binuo ng Iran sa loob ng maraming dekada. Handa na sila para sa mga sitwasyon kung saan maaaring atakihin sila ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito. Gayunpaman, sa bawat matibay na baluti, mayroong matalas na kuko. Ginamit ng Amerika ang isang sandata na marahil ay hindi inaasahan ng Iran, ang sikat na B, the Sampirit Bomber. Sa kampanyang Night Hammer, ginamit ito para atakihin ang mga matitibay na underground facility. Ngunit sa pagkakataong ito, gumamit lamang ang B-2 Spirit ng maliliit na GBU-31 Smart Penetrating Bomb. Upang mapawalang bisa ang mga missile city, mas epektibo ang B-1 Bomber, isang medyo klasikong bomber mula pa noong Cold War. Hindi direktang inatake ng Amerika ang buong underground cave system dahil masyadong malalim at kalat-kalat ang mga ito. Sa halip, tinututukan nila ang mga kritikal na kahinaan upang maparalisa ang buong sistema. Ang paraan ng kanilang pag-atake upang mapawalang bisa ang mga missile city ng Iran ay una, sa pamamagitan ng satellite intelligence at AI upang matukoy ang eksaktong lokasyon ng mga pasukan ng tunnel. Ito ay medyo madaling makita kapag tinitingnan mula sa itaas ng mga satellite at reconnaissance aircraft. Inatake nila ang sentro ng operasyon, naghulog ng mga precision smart bomb upang sirain ang mga pasukan at ventilasyon na nagiging sanhi ng pagkasakal ng mga nasa loob at pagguho ng mga sistema sa loob. Ang kanilang taktika ay paulit-ulit na pag-atake, maraming bugso ng pambobomba upang matiyak ang kumpletong pagguho. Halimbawa, sa Kermanshah o Tabas. Sa ngayon, daan-daang underground missile facility na ang inatake ng Estados Unidos sa kabuang mahigit 1,250 target. Ginamit ng Amerika ang kombinasyon ng B-2 Spirit at B-1 Lancer. 4 na B, Dong, mula sa Whiteman Air Force Base sa Missouri ang lumipad paikot sa mundo sa gabi ng ika-1 at madaling araw ng ika-Dong, naghulog ng mga bomba sa mga matitibay na underground missile facility. Ang B-1 Lancer naman ay sumuporta sa pag-atake sa ibabaw ng lupa at sa mas malalim na bahagi ng bansa. Sa loob ng maraming taon, ang mga B-1 ng Amerika ay nagsagawa ng mga combat mission para sa Central Command, binomba ang mga fixed target, winasak ang mga chemical weapons depot, at sinuportahan ang mga kaalyadong puwersa sa lupa sa pamamagitan ng paglipad ng ilang oras sa himpapawid at paghulog ng mga precision bomb sa mga mandirigma ng ISIS. Nang hindi nangangailangan ng refueling, ang B-1 bomber ay may combat radius na 4,800 km.
Mayroon itong kakayahang mag-refuel sa himpapawid at kayang magdala ng payload na hanggang 57 tonelada na nagpapahintulot ditong magbomba kahit saan sa mundo. Ipinagmamalaki rin ng B-1 ang pinakamalaking payload sa lahat ng bomber ng Amerika. Ang B-1B Lancer Strategic Bomber ay nagsisilbing sledgehammer ng US Air Force. Hindi na ito isang nuclear bomber ng Cold War, ngunit na-upgrade na ito upang maging isang napakamodernong weapons truck. Mayroon itong napakalaking kapasidad sa pagdadala ng armas. Ang B-1B ay kayang magdala ng pinakamalaking payload na hanggang 34 tonelada sa mga internal bay nito at na-upgrade din ang mga external hardpoint nito. Isang bagong development sa 2026 ay ang muling pag-activate ng mga external weapons rack. Papayagan nito ang B-1 na magdala ng mas maraming long-range cruise missiles at lalo na ang mga hypersonic weapon. Bilang isang supersonic bomber na may bilis na Mach 1, manolibong, ang B-1B ay kayang lumipad ng napakababa terrain following para iwasan ang radar ng kalaban o lumipad ng mataas para maglunsad ng mga missile mula sa malayo. Nilagyan din ito ng AESA, Active Electronically Scanned Array, radar at Sniper XR targeting pods na tumutulong ditong magbomba ng may katumpakan sa anumang lagay ng panahon. Habang ang mga stealth aircraft tulad ng F-35 at B-2 Spirit ang nagsasagawa ng unang mapagpasyang pag-atake upang sirain ang mga radar, ang B-1B ay ipinapadala sa ikalawa at ikatlong bugso upang tapusin ang pinakamatitibay na target ng Iran. Tatlong B-1B Lancer ang lumipad mula sa Ellsworth AFB sa South Dakota, USA, lumipad ng walang hinto sa Atlantic Ocean at Mediterranean Sea, nag-refuel sa himpapawid, nagsagawa ng pag-atake at bumalik sa kanilang base. Ang mga partikular na target ng B-1 ay kinabibilanggan ng mga surface-based ballistic missile facility, command and control centers at missile production infrastructure. Ang pangunahing layunin ay tuparin ang pangako ni Pangulong Trump na wawasakin ng Estados Unidos ang mga misil ng Iran at papatagin ang kanilang industriya ng missile. Habang ginagamit ng mga B-2 GBU, 57 bomb para atakihin ang mga napakalalim na nuclear facility tulad ng Fordo, ang mga B-1B Lancer naman ang responsable sa pagwasak ng mga ballistic missile base at military command headquarters. Ang Iran ay may network ng mga artipisyal na kuweba na naglalaman ng libu-libong ballistic missile. Naghulog ang mga B-1B ng maraming GBU 72B bomb sa mga pasukan at mahahalagang bahagi ng mga tunnel na nagdulot ng mga chain explosion sa loob at nagpabagsak sa buong sistema ng mga kuweba. Maraming command center ng Islamic Revolutionary Guard Corps, ERGC, ang matatagpuan sa mga matitibay na konkretong bunker sa Tehran at Karaj. Ginamit ng B-1B ang GBU 72B bomb upang tuklapin ang mga ito at tuluyang wasakin ang mga target na ito noong madaling araw ng ika-2 ng buwan. At sa mga bagong upgrade na external weapons rack, bawat B-1B ay kayang magdala ng malaking bilang ng GBU 72B na nagpapahintulot sa isang sortie na wasakin ang 12 hanggang 200 na matitibay na underground target. Ang kombinasyon ng penetrating power ng GBU 72B at ang payload capacity ng B-1B ay nagdulot ng maraming resulta. Una, naparalisa nito ang kakayahan ng Iran na gumanti. Ang mga strategic missile launcher ng Iran ay nakulong at nawasak sa loob mismo ng mga bunker bago pa man makapagpaputok. At pangalawa, lumikha rin ito ng psikolohikal na epekto. Ang madaling pagwasak sa mga bunker na dating itinuturing na hindi mapasok ay nagdulot ng matinding takot sa hanay ng mga natitirang lider militar ng Iran.
Ang GBU-72B bomb ay itinuturing na mas cost-effective na sandata kumpara sa super bomb na GBU-57 na nagpapahintulot sa Amerika na magsagawa ng malawakang airstrike sa daan-daang iba't ibang target sa buong teritoryo ng Iran sa nakalipas na 48 oras. Ang GBU-72B ay isang bagong henerasyon ng penetrating bomb na idinisenyo upang punan ang puwang sa pagitan ng 0.9 toneladang GBU-31 at ng Kapintu-7 super bomb. Mayroon itong high-strength steel casing na kayang tiisin ang matinding impact force ng hindi nababasag bago sumabog. Kaya nitong tumagos sa higit sa 15 metro ng reinforced concrete o higit sa 45 metro ng siksik na lupa. Gumagamit ang GBU-72B ng JDAM Tail Kit GPS INS na nagbibigay daan sa bomba na maging tumpak sa loob ng 5 metrong error margin, anuman ang usok, alikabok o lagay ng panahon. Gumagamit ito ng isang smart fuse. Ito ang pinakamahalagang bahagi. Ang fuse na ito ay may sensor na nakakakilala ng mga bakanting espasyo, kaya sasabog lamang ang bomba kapag nakalagpas na ito sa mga layer ng bato at konkreto at nakapasok na sa control room o ammo depot sa ilalim ng lupa. Sa kampanyang Epic Fury, ginamit ng militar ng Amerika ang taktikang tandem kill kung saan ang mga Tomahawk ang naglilinis ng daan at ang GBU-72B ang tumatapos. Sa mga unang oras ng ika-1 ng buwan, daan-daang Tomahawk missile ang inilunsad mula sa mga Ohio-class submarine at Arleigh Burke-class destroyer sa Gulf of Oman. Ang target ng mga Tomahawk ay ang mga radar station, communication center at mga nakalantad na S-300 at S-400 missile launcher NG Iran. Binulag ng mga Tomahawk ang mga sistema ng depensang panghimpapawid ng Iran na lumikha ng mga ligtas na koridor para makapasok ang mga B-1B bomber sa airspace ng Iran nang hindi napipigilan. Matapos linisin ng mga Tomahawk ang mga banta sa ibabaw, dumating ang mga eskwadron ng B-1B upang ihulog ang mga GBU-72B bunker buster bomb. Ang target ng GBU-72B ay ang mga imbakan ng strategic ballistic missile tulad ng K-bar at Sejil na nakatago sa loob ng mga bundok kung saan ang warhead ng Tomahawk ay walang silbi. Tumagos ng malalim ang GBU-72B sa lupa, lumikha ng napakalakas na pressure explosion at nagpabagsak sa buong istruktura ng kuweba na ginawang malawakang libingan ng kagamitang militar ang mga missile city ng Iran. May isang tanong na marahil ay naiisip ng marami. Bakit pinili ng Estados Unidos ang B-1, isang bomber mula pa noong Cold War, upang atakihin ang Iran sa pagkakataong ito? Bago maging pangunahing tauhan sa kampanyang Epic Fury sa Iran, ang B-1B Lancer ay mayroon ng kahangahangang track record sa labanan na nagpapatunay sa posisyon nito bilang isa sa pinaka-versatile na bomber ng US Air Force. Narito ang ilang mahahalagang makasaysayang sandali at tagumpay ng supersonic na halimaw na ito. Una, ang Operation Allied Force sa Kosovo noong 1999. Isa ito sa pinakakahangahangang paglabas ng B-1B. Sa 6 na B-1B lamang na kumakatawan sa mas mababa sa 2% ng kabuuang sorties ng koalisyon, naghulog sila ng 20% ng kabuuang bomba sa buong kampanya. Ang kakayahang lumipad ng tuloy-tuloy at magdala ng malaking payload ay ginawang pangunahing puwersa ang B-1B na nagpabago sa sitwasyon sa Kosovo. Pangalawa, Operation Enduring Freedom sa Afghanistan noong 2001. Sa mga unang yugto ng digmaan laban sa terorismo, nagtala ang B-1B ng mga bagong record. 8 B-1B ang naghulog ng halos 40% ng kabuuang bomba ng koalisyon sa unang 6 na buwan.
Ang B-1B lamang ang naghulog ng 67% ng mga JDAM smart bomb na ginamit na nagpapakita ng napaka-epektibong paglipat nito mula sa area bombing patungo sa precision strike. Operation Iraqi Freedom noong 2003. Sa larangang ito, patuloy na nagpakita ng hindi kapanipaniwalang performance ang B-1B. Lumipad ito ng mas mababa sa 1% ng mga combat sortie, ngunit naghulog ng 43% ng kabuuang JDAM bomb ng buong kampanya. Dahil sa supersonic speed nito, kayang tanggapin ng B-1B ang mga target habang nasa himpapawid at wasakin ang mga ito sa loob lamang ng ilang minuto, na direktang sumusuporta sa mabilis na pag-abante ng US Army sa Baghdad. Dapat ding banggitin ang kampanya laban sa ISIS mula 2014 hanggang 2015. Ang B-1B ay naging kinatatakutan ng mga rebelde ng ISIS sa Iraq at Syria. Dahil sa malaking tangke ng gasolina nito, kaya nitong lumipad sa paligid ng target area sa loob ng 10 hanggang 10 oras ng tuloy-tuloy, handang magbuhos ng bomba kapag may hiling mula sa mga puwersa sa lupa. Nagkaroon ng mapagpasyang papel ang B-1B sa pagliligtas sa bayan ng Kobani sa pamamagitan ng patuloy na pambobomba sa mga lugar ng pagtitipon ng ISIS na pumigil sa kanilang pag-abante. Noong Mayo 2024, lumipad ang mga B-1B mula sa Texas, USA patungong gitnang silangan. Doon, nakipagtulungan sila sa mga fighter jet ng Central Command upang wasakin ang 12-dosenang kuta ng mga grupong milisya na suportado ng Iran sa Syria at Iraq. Sa kasalukuyan, hawak ng B-1 ang 50 world record para sa bilis, payload, range at time to climb sa kategorya ng mga bomber na kauri nito. Mataas din ang survivability rate nito. Ang radar cross-section ng B-1B ay 1% lamang kumpara sa B-52 na tumutulong ditong makapasok sa mga makakapal na sistema ng depensang panghimpapawid ng mas mahusay kaysa sa mga luma henerasyong bomber. At lahat ng karanasan mula sa Iraq at Afghanistan ay tumulong sa Amerika na perpektuhin ang mga taktika para sa Epic Fury laban sa Iran ngayon. Ang kakayahang magdala ng GBU-72B bomb ngayon ay resulta ng patuloy na pag-upgrade sa weapons rack system ng B-1B sa loob ng maraming dekada ng labanan. At sa nakalipas na 48 oras, pinatunayan ng B-1B na kahit 40 taong gulang na, ito pa rin ay isang mahabang kamay, isang mabisang steel fist kapag kailangang wasakin ang isang rehiyonal na kapangyarihang militar tulad ng Iran. At ang paggamit ng Estados Unidos ng B-2 at B-1 ng sabay upang wasakin ang mga underground city facility ng Iran ay nagpabilis din sa pagtupad sa layuning itinakda ni Trump, ang wasakin ang kakayahan ng Tehran sa missile at nuklear. Bukod sa mga missile city at kilalang nuclear enrichment facility, ginugol ng Iran ang mga dekada upang gawing isang multi-layered defense system ang ilalim ng lupa at ang mga mapanganib na hanay ng bundok. Sa kampanya noong Mayo 2026, hinarap ng Amerika at Israel ang isang napakalaking underground network. Ang Iran ang nanguna sa paglalagay ng mga UAV sa ilalim ng lupa. Ang mga base na ito ay naglalaman ng daan-daang UAV tulad ng Shahed 120 mine at Mohajer 6 na nakalagay sa mga automated launch rail o mga underground sloped runway. Ang mga pasilidad na ito ay nagpapahintulot sa mga UAV na direktang lumipad mula sa mga siwang ng bundok at agad na magtago pabalik sa tunnel na ginagawang napakahirap para sa kalaban na gumanti. Isang malaking underground UAV base sa lalawigan ng Hormozgan ang tinarget ng Amerika noong ika-1 ng buwan. Ang mga underground naval base ay isa rin sa pinakamalaking sikretong militar ng Iran sa rehiyon ng Persian Gulf at Gulf of Oman.
Ang malalaking tunnel ay direktang konektado sa dagat na nagpapahintulot sa mga high-speed boat na may missile, Ghadr-class submarine at unmanned vessel na lumabas nang hindi nakikita sa ibabaw ng tubig. Tinatawag ito ng Iran na coastal fortresses. Ang kanilang layunin ay magsagawa ng mga guerrilla attack sa mga US aircraft carrier at mabilis na umatras pabalik sa mga bundok. Ang mga Supreme Command Post ng Iran ay matatagpuan din daan-daang metro sa ilalim ng Alborz Mountain Range malapit sa Tehran at sa Zagros Mountains. Ang mga command facility na ito ay binalutan ng mga layer ng lead at espesyal na konkreto upang labanan ang electromagnetic pulses at mga nuclear attack. Dito nagtatago ang mga matataas na leader ng IRGC at ito ang utak na kumokontrol sa lahat ng proxy forces tulad ng Hezbollah at Houthi. Sa pag-atake noong ika-2 buwan, sinasabing gumamit ang Amerika ng bagong henerasyon ng mga earth-penetrating bomb upang targetin ang mga sentrong ito at putulin ang komunikasyon sa pagitan ng Tehran at ng mga prente ng labanan. Hindi lang imbakan, dinala rin ng Iran ang buong linya ng produksyon ng mga missile at military component sa loob ng mga bundok. Dito binubuo ang mga long-range ballistic missile at jet engine. Ang pagwasak sa mga pabrikang ito ay nangangailangan ng patuloy na pag-atake sa mga pasukan ng tunnel upang ikulong ang lahat ng makinarya at tauhan sa loob. Nagtayo ang Iran ng malalaking imbakan ng gasolina, pagkain at bala sa ilalim ng lupa bilang paghahanda para sa isang mahabang digmaan. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit, sa kabila ng matinding pambobomba sa loob ng 2 araw, may kakayahan pa rin ng militar ng Iran na magpanatili ng mga paglulunsad ng missile bilang ganti. Bagamat gumamit ang Estados Unidos ng B-1 na may GBU-72B bomb, B-2 Spirit na may GBU-31 bomb upang wasakin ang maraming matitibay na underground target. Dahil sa sobrang lawak at lalim ng network na ito, na may ilang lugar na umaabot sa 500 metro ang lalim, naniniwala ang mga eksperto na hindi kayang puksain ng Estados Unidos ang 100% ng underground infrastructure ng Iran sa loob lamang ng ilang araw. Iyon din ang dahilan kung bakit idineklara ni Trump na ang pag-atake sa Iran ay maaaring tumagal ng 4 hanggang 5 linggo. Pagsapit ng ika-3 ng buwan, ang Amerika at Israel ay nakapag-atake na at nakapagdala ng malubhang pinsala sa daan-daang underground facility ng Iran. Sa kabuuan, mahigit 2,000 target na ang tinamaan, kabilang ang maraming underground facility. Sa pangkalahatan, ibinubuhos ng Estados Unidos ang buong lakas nito sa mga airstrike upang atakihin ang pinakamatitibay na bahagi ng rehimeng Islamiko ng Tehran. Bagamat ang mga bombang ginagamit ng Estados Unidos ay hindi ganap na nakawasak sa mga underground city, napawalang bisa nila ito pansamantala at nawalan ng kakayahan ang Iran na mabilis na maglunsad at gumawa ng mga missile at UAV na nakagambala sa kanilang industriya ng depensa. Ang estratehiya ng Estados Unidos ay tuloy-tuloy at paulit-ulit na pag-atake. Sa tuwing may underground facility na sinusubukang ayusin ng Iran, agad itong binobomba upang isara ang mga pasukan. At ngayon, sa pagdating ng B-1, ang sledgehammer ng US Air Force, tiyak na bibilis ang pagwasak sa mga underground city ng Iran sa mga darating na araw. At sabay-sabay nating abangan kung ano ang magiging paraan ng Iran upang labanan ang taktikang ito ng Estados Unidos, isang taktika na maituturing na paggamit ng napakalaking puwersa.